Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Ako si Jimar Tuazon. Karong adlaw ng igpapahulay petsa 27 sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Among ihatodya kaninyo ang mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran og nagdalaog dakong paglaom uban ang puwersa sa katawan sa Dios. Kini ang kapaglaom Analiza La Victoria. Og uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga makapadasig og nagdalaog buhing paglaom. Sa Western Mindanao Conference, Malampusong Caravan for Mission 2024, nagpakaylap sa ebanghelyo ug naghatag og serbisyo sa komunidad. Kolaborasyon tali sa Adventist nga mga abogado ug sa Southern Mindanao Mission Administration ni barog isip testamento sa gahom sa pagtuo ug balaod. Og Cagayan de Oro Central Church uban sa Normax nakigambit sa paghatag og mga gasa sa 84 kapamilyang nasunugan. Kini ug pang mga balita atong atangan dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom ug paghimaya sa atong buhi nga Dios, usa ka pinasahi nga programa nga gipadako sa Western Mindanao Conference mao ang Caravan for Mission 2024 diin nahimong Malampuson. Kini usab nagpakaylap sa ebanghelyo ug naghatag og serbisyo sa komunidad. Atong sutaon ang maong caravan kauban ni kapaglaom Krisa Sophia Barangan. Ang Caravan for Mission 2024 nga gipasiugdahan sa Southwestern Philippine Union Conference gikan sa Hulyo 14 hangtod 20, 2024 nakahatag og dakong paglaom ug kausaban sa mga komunidad sa probinsya sa Lanao, Zamboanga del Sur ug dapit sa Bagañan Peninsula. Ang Caravan for Mission 2024 nga gipasiugda sa Southwestern Philippine Union Conference ug NDRIEL Department nagpakita sa tinuod nga espiritu sa pagserbisyo ug pagpakigbahin sa mensahe sa ebanghelyo. Ang mga aktibidad sa programa naglakip sa medical mission, nagpahigayon sa feeding programs ug gift giving alang sa mga kabus. Ang mga key organizers lakip na si Pastor Jerry Patalinco, ang Southwestern Philippine Union Conference President, usa-usab sa bisitang magsusulti og si Pastor Yoli John Orsonar, NDRIEL Director sa Western Mindanao Conference. Nakahatag og dako nga kontribusyon sa pag-organisar o pagpasiugda sa kalihukan. Ipakita nun sa paghimo og krusada, ma-ignite na matigsunan. So karong sunod tuig, o karong Oktubre gani, karong Oktubre, sa ato ang Journey with God, ang tanan ng mga iglesia, kinahanglan ni maghimo din sila o usa ka panagtigom sama sa gihimo sa Caravan for Mission. Mga kapaglaom, nining panahon na nga kita makiglambigit sa buhaton. Ang buhat sa Diyos sa kalibutan, di yun ang matapos kung ikaw, ako, kitang tanan, mga membro sa iglesia, mga pangulo sa iglesia, makigkumbuya sa ato mga ministro pagbuhat alang sa pagdughabiling kalang. Sumlipay ta, pinagi sa itong mga bisita nga ang ato nga buluhaton nahimo gayud nga napasundayag ug nahimong gisuportahan pinaagi sa kakugi sa ato mga kaigsunan. Ang maong kalihukan usa ka dakong lakang sa pagpalambo sa espirituhanong paglakaw sa mga komunidad ug naghatag og paglaom sa umalabot. Gikan dinhi sa Tambulig Center SDA Church, Tambulig, Zamboanga del Sur, kini si Krisa Sophia Barangan alang sa MISPA Live News and Commentary. Praise the Lord sa kalampusan sa atong Caravan for Mission 2024 diha sa Western Mindanao Conference. Ug salamat sa report kapaglaom Krisa. Sa Southern Mindanao Mission, panaghiusa tali sa Adventist nga mga abogado o lawyers og Southern Mindanao Mission Administration mibarog isip testamento sa gahom sa pagtuo ug balaod.
Ang detalye nining kahibulungang panagiusa, igasaysay ni Kapaglaom Adeline Kente. Southern Mindanao Mission Administration is grounded in compassion, outreach, and the pursuit of a better lifestyle for all. By partnering with Adventist lawyers, they are expanding their capacity to effect meaningful change, ensuring that their efforts are not only visionary, but also bridging faith and legislation, advocating for a better tomorrow. Nalipay kong dako sa diha nga nakatambong ko nining fellowship sa PAR. Daghang kami nakutlo nga mga pagtulunan dinhi sa karon. So nalipay mig dako nga kini usab nga mga nabati namo dinhi pwede sab namo ikapahat kadto sa among iglesia diin kami nahimutang. Our world is in big trouble. Divides are growing deeper. As Seventh-day Adventist, our belief in keeping the Sabbath is in our very name. It is our identity. The Sabbath is a sign between the Creator and us. We remember to keep the Sabbath holy. The Philippine Constitution recognizes our freedom of religion. The articles, the Bill of Rights provides that no law shall be made restricting or prohibiting the free exercise of religion. Public Affairs and Religious Liberty Convention today was an inspiring collaboration that stands as a testament to the power of faith and legislation. It is not just a fusion of professional expertise and spiritual commitment, but also a profound commitment to serving. This is Adeline Kente reporting for MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Adeline. Ang Dios sa langit sigurado nga nahimaya sa mga pakigdugtong isip mga kusog sa Iglesia Adventista. Sa laing bahin mga higala, Cagayan de Oro Central Church uban sa Northern Mindanao Adventist Community Service kun Normax nakig-ambit sa mga paghatag ug mga gasa sa 84 ka mga pamilyang nasunugan sa Barangay Lapasan. Ang detalye igahatag ni Kapaglaom Edan Fuentes. Kapin sa 80 ka pamilya nakadawat og mga gasa gikan sa ato mga kaigsunan sa Cagayan de Oro City Central Church ug sa ato mga kaigalaan sa Northern Mindanao Adventist Community Services. Kalipay dili matukib sa ato mga kaigalaan sa diyang nakadawat silang mga gasa gikan sa ato mga kaigsunan sa pagtuo. 5 ka kilo nga bugas, groceries ug cash assistance ang giatod kanila kauban ang ilang mga kabataan ug kabanay sa pamilya. Dako po nilang pasalamat nga wala sila malimti sa Iglesia Adventista. Daghang kay salamat sa Seventh-day Adventist sa pagtabang sa MOA, sa labi na sa among taga Sunsik sa Lazaro nga nasulugan. Natungta nga daghan pang blessings nga ihatag din sa Ginoo. Daghang kay salamat sa ipanghatag, especially sa mga sa cash nga. Daghang kay salamat. Adunay 80 city ka mga casualties nga mga pamilya nga ato yung gipipurahan ang hatag kita og bugas, mga goods o mga balasahon, mausab ang ato nga mga cash in partner department sa Adventist Community Service sa North Central Mindanao Conference of Seventh-day Adventist diri sa Cagayan. At the same time, ang partnership sa Cagayan de Oro Central Church nag-serbisyo sa paghatag nining talagsaon nga malipayon kita sa serbisyo. So akong gipaabot nga from Barangay Lapasan in behalf headed by our punong kapitan Barangay Captain Jelito Dimiar of Simmer, mapasalamaton kami no nga tuod na ay gamay nga lapses nga nahitabo yesterday nga wala na hidayon kay tungod wala na ko napahibalo ang mga beneficiary. So I am thankful nga nadahidayon na gyud karong adlaw. Gibalikan gyud mi para gid ay ni sa amoa sa Barangay Lapasan. So malipayon kaayo inubanan sa amo ang council sa mga beneficiary ug sa mga tanan tawo nga nagpalibot kanamo. Daghan kaayong salamat. The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others. Kini si Edan Fuentes para sa MISPA Live News and Commentary.
Daghang salamat kay Paglawamidan atong nasaksihan ang kalipay og mga matamis nga pahiyom sa atong mga kaigsuunan nga napanalanginan sa Gaza nga gidalit sa atong iglesia sa North Central Mindanao Conference. Dugang nga balita sa moong konferensya, Ambassador Association Gathering nga gilunsad sa Barangay Blanco, Balingasag, malipayong gisuportahan sa mga kaiglesiyahan. Ang maong makapadasig nga balita, igayagyag ni Kapaglawom Sherashin Kabusog. Ambassador Association Gathering 2024 gipahigayon sa Barangay Blanco, Balingasag, Misamis Oriental, uban sa mga nagkalaing-laing churches na sakop sa Ambassador District. With the theme, Faith in Action, Get Involved, I Will Go. Sa tuig 2024, Hulyo 10 ngadto 13 nagpahigayon og usa ka kinatibuk-ang association gathering ang Ambassador District sa Barangay Blanco, Balingasag, Misamis Oriental. Adunay opening activity nga gipahigayon pinaagi sa parada sa mga master guide sa Ambassador District nga mao ang Barracuda Pathfinder Club ug sa atong mga officers sa mao nga distrito uban ang malipayon nga mga panagway sa mga kaigsuunan sakop sa Ambassador District. Mapasalamaton kita nga adunay pagtugot ang barangay captain sa paggamit sa mao nga lokasyon aron pagahimuon ang mga aktibidades sulod sa Ambassador District. Welcome sa mga participants ug manghinaot mi nga ana ang atong mga kalipay ug pagtitingbayungay sa atong mga aktibidades karong panahona ug naa ang amo mga peace and order, labi na amo mga CBO anaa sila sa magpatibangay sa atong kalihukan alang sa atong asosasyon. Nagasuporta ang Blanco Barangay Council sa mga aktibidades sa atong asosasyon. Sulod sa tulo ka adlaw ang mao nga gathering pinaagi sa sports ug mga programa usa ka hapsay ug halandumon nga adunay pakighigalaay sa masig katumutuo mapagawas man usulod. Uban sa tabang sa atong Ambassador Association President, ang mao nga rally nagmadaugon. It's a culmination. Our association gathering 2024 has ended with the theme Faith in Action, Get Involved, I Will Go. Nahuman na itong mga kaigsunan ng atong association gathering dinhi sa iglesia sa Blanco Seventh-day Adventist Church nga nagmalampuson og grabe yung gabibo mga kaigsunan. Daghan kayong salamat sa iyong pag-participate nagikan sa atong pag-parade mga kaigsunan. Atong gibandira ang ato tagsa-tagsa ka mga tarpaulin sa different churches sakop sa Ambassador District. Isip usa ka presidente. Daghang kayong salamat ug ang Dios magpanalagin kiratong tanan. Mabuhay. Ang mao nga Sabbath program na himong usa ka espesyal tungod kay anaa ang kadasig sa mga kaigsuunan nato nga ubay-ubay nga mingtambong gayod sa mao nga event. Uban sa atong presidente sa NCMC, Pastor Cristito Bacalaris, kauban sa iyang pinanggang asawa ug anak nga bibisita ug naghatag higayon alang sa pagminsahe ug pagtambag sa mga kaigsuunan nga magmalig-on sa kanunay. Ang mao nga gathering naga-highlight alang sa mga kaigsuunan nato nga mubuhat gayud pinaagi sa lakaw ug pagsangyaw sa atong pagtuo ngadto sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ini si Sherashin Kabusog nagaingon, Faith in Action, Get Involved, I Will Go. Daghang salamat Kapaglaom Sherashin Kabusog sa mao nga makapadasig nga balita. Ang langit nagmaya sa mao nga pakiglayon sa mga iglesia alang sa mao nga kalihukan. Alang sa balitang international, simbahan sa Seventh-day Adventist sa Iraq nagsaulog sa ika-100 ka anibersaryo. Libre nga medikal nga klinika nakatabang sa panginahanglan sa mga kabus. Aniya si Kapaglaom Glenny May lumaktod alang sa detalye. Ang Seventh-day Adventist Church sa Iraq nagsaulog sa ilang ika-100 nga anibersaryo sa Erbil, Kurdistan uban sa mga representante sa gobyerno, mga opisyal sa simbahan ug mga miyembro gikan sa lain-laing mga denominasyon. Ang kalihukan gipasiugdahan ni Shtiwan Sadik, Minister of Endowments and Religious Affairs sa Kurdistan Regional Government, at Tila Toth, Razmik Moradian, Akad Yusef, Magdil Perez Kolf, Albert Kun,
German Lust, Rick McEdward, uban ni Darren Boyd, presidente sa East Mediterranean Region, ug George Yusuf, presidente sa legal nga asosasyon sa Seventh Adventist Church sa Iraq. Nakikita ang mga leader sa simbahan sa punong ministro sa Iraq nga si Mohammed Shia al-Sudani ug gihisgutan ang kahinungdanon sa kasaysayan sa simbahan ug ang pagtubo sa mga miyembro nga nagpabilin nga lig-on sa pagtuo. Ang simbahan nagsubay sa gigikanan niini ngadto kang Bashir Hasso, usa ka batan-ong Iraq nga pharmacist nga mipalit og kopya sa Daniel ug Revelation gikan sa usa ka Seventh Adventist kolportor. Ang simbahan nagtumong sa pagpakaylap sa gugma, kalinaw ug pag-uban sa kinabuhi sa Middle East. Ang Youth Chicago Medicine Advent Health usa ka organisasyon sa pag-atiman sa panglawas nga nagpahigayon og tinuig nga medical mission clinic sa Glendale Heights, Illinois, nga nagtumong sa paghatag og libreng medical nga pag-atiman sa mga nanginahanglan. Ang klinika nagtanyag og medical nga ebaluasyon, mga kapanguhaan alang sa padayon nga pag-atiman, ilabi na sa pagkonektar sa home care services, specialist referrals, and social services. Ang team sa mga voluntaryo nagserbisyo sa kapin sa 100 ka tawo, lakip na ang mga bag-ong miabot gikan sa lain-laing mga nasod. Ang klinika kabahin sa 2022 Community Health Needs Assessments sa Youth Chicago Medicine Advent Health nga nag-ila sa access sa komprehensibo de kalidad nga pag-atiman alang sa mga walay insurance nga mga individual. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan o paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod higayon, kini si Glenna May Perez lumaktod alang sa Mizpah International. Dalaygon ang Dios ni ana makapadasig nga balita. Kini lamang nagpamatuod nga ang atong iglesia wala natulog alang sa pagpakaylap sa pulong sa Dios. Daghang salamat kapag laom Glenny. Sa pagbalik, legal og nutrition nga tambag gipahimuslan sa mga residente sa barangay Minaog, Dipolog City. Mga higala, unsa daw? Si kapaglaom tawing adunay mga pahinumdom aron isip mga anak sa Dios sa atong pagkinabuhing Kristohanon, dili na kita mo angay mo ingon og Your Honor, hindi ko po alam o di ba kaha, hindi ko na po maalala. Og ang mga kahibulungang butang sa Tambulig Adventist Elementary School saksihan ta. Kini og uban pang mga balita atangi dinhi lang sa Mizpah Live News and Commentary. Mutubag pagin ka sa ako, ha? Paminaw! Ha? Kani? Sige na. Sa kalibutan nga puno sa mga hagit o negatibo, ayaw kawati o paglaom. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat sa mo nga pahinumdom. Sa Western Mindanao Conference, legal ug nutrisyon nga tambag nakatabang sa mga residente sa Barangay Minaog, Dipolog City. Ang mong kahimuan sa Health Ministry atong sayran kauban si kapaglaom Mary Helen Tingal. Sa pag-abli sa usa ka simanang krusada nga Hope for Eternity seminar nga gipasiugda sa Adventist Laymen Services and Industries kon ASI sa Zone 10, usa ka outreach program ang nihatod sa Tambak, Barangay Minaog, Dakbayan sa Dipolog, Zamboanga del Norte ni adtong Hulyo 14, 2024. Gitambungan kini sa kapin sa gatos kalumulupyo sa maong labi. Diin ang outreach program
naghatag dili lang medical o dental nga serbisyo apan naglangkob usab sa legal nga tambag, diet ug nutrition nga konsultasyon. Malipayon akong dakpo sa medical session. Labi na nako nga ako'y taas kayo akong blood pressure. Nagpasalamat ko sa iyang gihatag nga maintenance nga akong ginainom. Nang nabatian po sa akong lawas nga medyo nibaba ng akong blood pressure. Ang mga eksperto sa legal nga tambag naghatag og libre nga konsultasyon ug tabang sa pagsulbad sa mga legal nga issue, sama sa pag-andam sa mga dokumento, pagsabot sa mga balaod ug pagpanalipod sa mga katungod. Kini usa ka dako nga tabang aron matabangan ang mga residente sa pag-atubang sa komplikado nga legal nga sistema. Samtang sa aspeto sa diet ug nutrisyon, ang mga dietitian ug nutritionist naghatag og mga praktikal nga tambag sa husto nga pagkaon ug maayong nutrisyon alang sa maayong panglawas. Tungod kay ang Hulyo, bulan man sa nutrisyon, usa ka rehistradong dietitian ang nagtambong aron maghatag og tambag giya sa husto nga pagkaon nga libre nga napahimuslan sa mga residente. So tungod ani gamay nga tabang nga gihatag sa Western Mindanao Conference of the Seventh-day Adventists, kaubanan sa Adventist Layman Services and Industries, kita malipayon nga nakahatag ani mga pagtulunan sa aspetong legal o nutrisyon. Kini ang nahimong tulay sa ilang pagtambong sa Hope for Eternity Seminar nga usa ka dakong panalangin sa tanan. Gikan dinhi sa Tambak, Barangay Minawo, Dakbayan sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Kini si Mary Helen Tingal alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Mary Helen Tingal. Mga higala, si kapaglaom tawing adunay mga pahinumdom aron isip mga anak sa Dios sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Dili nakita angay moingon og, Your Honor, hindi ko po alam, o kaha, hindi ko na po maalala. Ato kining sayran dinhilang sa Unsa Daw? Your Honor, hindi ko po alam. Aha! Unsa daw? What's up mga higala? Kumusta man ang atong simana? Tingali ang uban maingon, Your Honor, hindi ko po alam. Hindi ko na po maalala. Sikat kayo ni karon nga linya sa mga social media. Tungod kay mao kini ang nahimong tubag aton sa paghusay sa korte sa usa ka tawo nga inila sa katilingban. Unsa daw? Apan mga higala, unsa pud kahano kung kita pangutanon sa susama nga pangutana. Kabahin sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Moingon pud ba kaha kita nga, Your Honor, hindi ko po alam. Tara, atong pangutanon ang atong mga higala. Kumusta man yung mga spiritual life karon? Okay ra gyapon. Okay kayo, sir. Okay ra. Kumusta man ang atong espirituhanong pangkinabuhi karon atong spiritual life? Wala mo kay pagtumakan na, sir. Ano kay kag okay ra? Mas maayong gining mga laga tas Ginoo para duol ta siya. Okay na lang. Okay na lang balag daghagkuan ba kay naman gyapon sing God mag-guide sa ato. Niining panahon na dili gid ta maglangan-langan kinahanglan nga unsa ang ato ang nahibal-an espirituhanon atong i-share nga to sa uban kay aron usab sa pagbalik ni Ginoong Hesus daghan maandam. Gawas nga mulakaw ta sa field una gid ang atong family. Unsa man atong buhaton paron mo palambo pa gid ang atong spiritual life. Sa akong natun-ano kinahanglan gid ay nga kada adlaw magbasa gyud magtuon gyud. Adlaw gabi sa di pa ka matulog magbasa gyud tag bisan usa lang o duha ka chapter kay aron magpadungag og dasig sa matag usa no nga mapalig-on gyud nga dili maluya. Dili gyud ta moundang og basa sa Bible sa mga spirit of prophecy sa ato usab nga pag-ampo gyud kanunay mo nay pray without ceasing gyud siya. Magbasa tas mga pinatik masama na mga kuan Biblia ay mo man makadugang sa atong kaalam. Kasi nga madungagan ta ba? Gasimbahan mga karon or sa ba? Sir, sa dito ra gyapon sa Montanya. Unsa daw? Mga higala, klaro og tataw ang gingon sa 2 Pedro 3:17 hangtod sa 18 nga
busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop sa mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Jesucristo. Kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Kini si Tawing Galigo ng Utana. Daghang salamat kapag laom tawing. Sa Western Mindanao Conference, usa ka buhi nga panumduman sa Tambulig Adventist Elementary School ang adunay pinasahi nga testimonya. Atong saksihan ang sugilanon ni Kapaglaom Winifredo Alquino Cain, kauban ni Kapaglaom Crisa Sofia Barangan. Si Winifredo Alquino Cain, usa ka haligi sa Tambulig Adventist Church, nipahulay sa edad nga 82 tungod sa usa ka peligrong sakit nga schistomiasis nga nikomplika sa atay. Niadtong Enero 2024, gipakita niya ang iyang kasing-kasing nga mapinanggaon pinaagi sa pagdonar alang sa pagpatukod sa opisina sa principal sa Tambulig Adventist Elementary School. Si Winifredo Alquino Cain nga natawo ni adtong Hunyo 2, 1942 ug naminyo kang Sister Adeliza Ordez ni adtong Nobyembre 27, 1957, nagserbisyo isip elder sulod sa 37 ka mga katuigan. Ang akong papa, usa ka amahan dire sa iglesia. Dili lang usa siya ka amahan sa among pamilya. Matinabangon siya, maniampuon, ug maluluyon sa tanan. Si Papa, before siya mamatay, nagpabilin siya og handumanan dinhi sa among eskwelahan. Nag-donate siya og usa ka principal's office diri sa Tambulig SDA Elementary School. Ang iyang donasyon alang sa opisina sa prinsipal nagpakita sa iyang walay pagkakapoy nga pag-alagad o pagsuporta alang sa edukasyon o sa iyang komunidad. Ang iyang buhat naghatag og dakong inspirasyon ug nagpakita sa iyang malumo nga kasing-kasing alang sa mga kabataan ug sa iglesia sa Tambulig. Naa siya'y dako nga paglantaw sa tulunghang iglesia kung saan pagpa-improve kay for how many years na wala siya'y nakita ang improvement. Naningkamot siya sa iyang nga doon na siya ika-contribute sa eskwelahan. Then kani siya karon for how many months lang natukod gyud ang principal's office tungod sa iyang pagtabang sa pamilya sa mga kain o sa pamilya sa mga Batanga dito sa Amerika. Ang mga kaigsuunan ni Brother Cain nag-ingon nga ang iyang kadasig ug pagkamatinud-anon naghatag og dakong pagdasig kanila. Ug ang iyang pagdonar nagpakita sa iyang dako nga gugma alang sa pagpalambo sa iglesia ug eskwelahan. Tuod ni pahulay man ang iyang halandumong buhat dili malimtan sa mga katawhan sa Tambulig. Ug ang iyang pagdonar alang sa eskwelahan usa ka dakong ligasiya nga magpadayon sa pagtudlo ug paggiya sa umalabong ng mga henerasyon. Gikan dinhi sa Tambulig Center SDA Church, Tambulig, Zamboanga del Sur, kini si Crisa Sofia Barangan alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Crisa, padayon sa paglambo Western Mindanao Conference. Mga higala, mga sermon, leksyon o alawiton maoy naghatag niyag dugang kaalam sa kadasigon sa pagpanerbisyo sa atong iglesia ug nahimong nagmadaugon siya pinaagi sa pag-Bible study. Og kini nakaluwas sa mga kaigsuunang uhaw sa pulong sa Dios. Diin tungod ni ini nakadisidar sila sa pagdawat sa santos nga bautismo. Aniyang tibok sugilanon ni Kapaglaong Mario Reyes. Uban ang Hope Channel sa iyang kinabuhi. Ato kining saksihan. Ako po si Brother Mario Reyes, 62 years old. Kasalukuyan po na nakatigil sa Wawan Malaban Building na isa po sa matanda sa Iglesia ng Malaban. Yung self-control ko, minsan hindi ko mapigil ang sarili ko lang sa pagsasalita na hindi maganda. Pero sa tulong at awa ng Panginoon at sa kapanood ko ng
mga programa po natin, isa po sa mga Hope Channel, ay doon ko na-realize na mali pala yung aking mga ginagawa. At doon sa aking lahat kong paano magkaroon ng isang mabuting pag-uugali at bilang isang Kristiyano. Ang unang-una na hindi naranasan namin ay yung panahon na kami po ay naglilingkod sa Panginoon sa gitna ng mga bagyo na nagdaan, mga nakarampa, na halos hindi namin alam paano gagawin namin. Halos kami po ay dumaan sa ibabaw ng bubungan para lang kami po ay makapagsamba sa ating Panginoon. Yun po ay pinamabigat dahil inabot po ng tubig ng panahon yun ang aming tahanan. Ang ating programa ng Hope Channel ay talagang nagbibigay sila ng mga pag-asa dahil magito sa mga pusong nalulungkot at maraming problema. Mga sermon, leksyon, at mga awit sa Hope Channel ay nagbibigay sa akin ng dagdag na kaalaman at kasigasigan sa paglilingkod sa ating iglesia. Naging matagumpay ako sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at ito'y nakakatulong sa aking mga kapatid na nauuwi sa salita ng Diyos at kanilang ang banal na bautismo. Nakapagbigay sa akin ng lakas ay walang iba kundi ang ating Panginoon at yung mga experience na nangyari sa aking buhay. Siyempre po, marami naman Hope Channel hindi ko na po natatanda. Basta ako ay nakikinig at patuloy na sinusunod yung mga payo at yung mga sinasabi tungkol sa Biblia. At doon ay natutunan ko naman lahat sa tuloy ng programa, sa tuloy ng Panginoon. Ang masasabi ko at may papayo ko sa kanila ay kung wala naman din silang ginagawa, manood sila ng programa ito at ito po ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat sa atin sa gitna ng kalungkutan ng mga pagsubok ay meron pong mag-aalo po sa atin walang iba kundi ang salutayang Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga programa ng ditong Hope Channel na kung saan ito yung walang tigil at walang sawa na ibinabahagi ang salita ng Panginoon at inspirasyon na magbibigay pag-asa sa lahat ng mga taong nanunapaypay. Padayon sa kadasig sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, kapaglaong Mario. Og salamat usab sa atong mga kauban sa buhat, atong mga researchers og ang Hope Channel team sa Iligan City sa mao nga sugilanon sa paglaom. And yes, kapaglaom J. Mark, thank you sad kaayo sa ato ang mga missions and conferences nga kanunay gyud nga nagpadala sa atong mga balita nga makapadasig sa atong mga kapaglaom. Ug mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagaanlaing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsuon, kini si J. Mark Tuazon. Sugilanon nga makahatag kanatog kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini ang kapaglaom Analiza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary. Thank you!